Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday, January 22, 2024. Ayan, so finally nag-bounce yung market natin. So buti nila malakas yung yung closing natin sa US market nung Friday kasi Thursday okay na yung galaw nila and then Friday okay ulit sila. So malalakas yung sipa nila. Then tayo nung Thursday, hindi siya rather Friday, hindi siya masyadong gumalaw, di ba? So ngayon, medyo maganda. So bumawi yung market natin. Nag-up po siya ng 1.23%. So karamihan ng mga big caps natin, yung mga blue chips, nagkaroon po sila ng kaunting bounce for today's trading naman. Okay? So MA20 ngayon, yung pinaka-support ng ating index. So meron tayong closing na 6,583.47. So yung lumabas na 800 million na net foreign sale no Friday, di pa bumabalik kasi 97.27 million lang po yung nakita natin na net foreign buy dito sa market. So nonetheless, okay pa rin naman kasi malakas yung sipa ng index, 1.23%. So dahil dyan, marami tayong mga stocks na naglundagan. Si Lotto, lumundag na naman yung kanilang mga prices naman. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks for today. So Mega Wide finally napag-usapan na siya. So ang tagal din niya na nawala dito sa trending stocks natin. Bumabalik siya kasi meron siyang pitik kanina. Kailan nag ano siya So nag-profit taking, Dow G, inverted Dow G yung kadila natin. Pero anyway, pinag-usapan siya kasi meron siyang yung PH1, di ba? So Friday pa yata pinag-uusapan natin yon, yung kanyang bagong investment arm. So bukod sa construction, di ba? Construct siya. So magkakaroon din siya ng mga properties. So yun yung nakita natin na possible ng catalyst ni Megwide. So ngayon, nag-up siya ng malit lang, 0.91%. Kaya lang nag-Dow G siya, di ba? Inverted Dow G. Tapos meron siyang 30K lang na net foreign sale dito sa market. So interesting. May mga nakikita tayo na stocks outside sa mga usual na trending stocks po natin. Okay? Next, si Lotto. So panalo ulit yung mga taga-Lotto natin. Meron siyang 3.6%. Last Friday, nag-up siya ng 8% yata yon. So another 3.68%. Pero net foreign sale pa rin siya. So meron pa rin nag-unload sa kanya. Yun nga lang, malakas pa rin yung tulak niya talaga. So meron siyang negative 419K na net foreign sell dito sa market po natin. Okay? SPNEC, so marami may hawak siguro sa kanya. So nag-bounce siya ng 1.69%. So mamaya silipin natin, hindi ko na silip kanina kung nakalabas na ba doon sa descending triangle formation. Tapos si SGP, konti lang naman 0.78%. Nauntog yata to kanina. Pero di bali, maganda naman yung galaw niya. So, kaya siguro na pag-uusapan lagi si SCP natin. Meron siyang net foreign sale na negative 840K. Ayala Corporation, so siguro representative to ng mga blue chips. JT Cap po yung nakita kong pinakamalakas kanina eh. So si Ali natin, o Ayala Corporation, pati properties pala, ayan, malakas yung mga properties natin. Meron siyang 2.37%. So mukhang hopefully close the gap niya para medyo mawala yung negative sentiment natin dun sa pagbebenta ng shares ng kanyang investor naman. Okay? So meron siyang kailang net foreign sale, negative 70.8 million net foreign sale po si AC. And then si ABS-CBN, so hindi siya nag-react In-expect ko magkaroon siya ng reaction dun sa dun sa nakita natin last time, di ba? So sabi natin last time, hindi pala natuloy yung yung sky cable niya, kaya nag-drop. Pero ngayon, natuloy na yung sky cable natin, yung sale niya ng kanyang asset, pero hindi naman nag-bounce. Nag-bounce siya 2% yata kanina umaga, pero nag-close siya negative 0.2%. So most likely pinag-usapan siya dahil po sa kanyang catalyst naman. May catalyst kasi si ABS-CBN. Okay? So yan po yung ating mga trending stocks, pero pinaka nakita ko na maganda is holdings yata yon, at saka yung ating properties sina RLC, di ba? Sina Ali, so nag-bounce SMPH yata. Nag-bounce po yung kanilang mga price action naman. Ayan. So disclaimer guys sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review for education purposes lang po ito. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. So due diligence po sa mga stocks na gusto mong bilhin, mayroon pong risk na involved sa trading sa Philippine markets natin. Then, para updated ka sa mga reviews, follow mo lang po ako dito. Subscribe ka lang dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel, or kung gusto mo ng guide sa trading investing sa Philippine markets, join ka lang po dito sa ating trading group.
And then, kung nakasubscribe ka lang, so check mo po yung ating uploaded videos, yung ating daily trending stocks review, yung ating company reviews, mga sample trades natin, basic indicators. So nag-aral ka ba over the weekends ulit? Kasi last week, medyo mahina yung market natin, di ba? Fundamentals, yung mga risk management, plus yung ating mga basic na PSE, stock market studies naman, mga learnings po natin. Then follow mo lang ako dito sa ating Palaboy Trader, crypto ko to, so nag-aantay pa rin tayo na mabuhay to. Pero ngayon si crypto medyo nagda-drop yung price niya. Ayan, so andyan po yung mga reviews natin. Ayan, so pati yung trading natin doon, di rin natin siya maharap kasi nga wala tayong masyadong makita na magandang i-trades maliban na lang kung mag-leverage ka as of this time yan. Kasi nag-drop na tayo from 46K, pumunta na tayo sa sa 41K. Tapos ngayon medyo mapula yung kanilang mga cryptos. Okay? So check mo lang po yan. Tapos follow mo ako dito sa social media, Facebook account na Palaboy Trader or dito sa Facebook page po natin na Palaboy Traders. So same lang yan. Hopefully makatulong sa iyo yung mga posts natin dyan. Buti pick sa article sa local market dito sa US at saka dito sa crypto. Tapos money earners, yung mga side hustles na ginagawa natin. So double check mo na po yan. Tapos sa Twitter, hanapin natin yung post. Meron na tayong summary dito. Ayan. So meron tayong, okay, so in-expect ko bumalik naman yung mga at least 200 million na foreigner pero wala pa. So nag-aantay pa rin siya ng catalyst siguro. By the way, may nabasa ako dito sa Twitter, parang within this week na yung labasan ng inflation report. So kailangan makita natin yung sentiment ng US market. Pero ngayon maganda yung sentiment naman niya. So meron siyang 97.27 million net foreign buy. Turnover value is 4.56 billion. And then yung panalo is finance, 1.35%. Holdings, 1.52%. At saka si properties natin 1.52%. So congrats dun sa mga sumalo nung nalalaglag yung ating mga stocks. Hindi mo na makakalain, di ba? Magbabounce din siya after 4 days na mapula o 3 days yung ating index naman. Okay? So BSP Chief Remo Leona says more optimistic on economy this year. January inflation may be lower than December. Ayan. So hopefully ma-price in the market yan. So policy settings need to be sufficiently tight, hence unlikely to cut rates wala pa pala, this February 15. So ang catalyst na lang talaga na antay natin is yung ating US market kung magkakaroon sila ng cut ng kanilang mga interest rates. So wala pala sa Pilipinas. Sa February 15 natin makikita yan. Okay? So 6.5 yung closing natin. Very good. Lister use Bakery Chain, Balay ni Frutas, reallocates IPO proceeds to raise commissary investment by over 80%. So Monde expect to core net income to grow by mid-teens for the full year of 2023. Aba, mukhang maganda yung earnings ni Monde natin. Okay, so ito na yun. Foreign funds bought. Ito yung mga binili. BDO, Metrobank, FGen, MER, SPNEC. Si SPNEC hindi na ubusan ng net foreign buy. CNPF, FCG, Pizza, AAB, AGI, JT Cap, Alicrip, MREITs, RCR, yung mga REITs natin. Globetel, CIMAC, at saka si STI. So Asian stocks, medyo mix yung galawan kanina. Robinson, so ito yung medyo nag-uptick. Ayan, so finally, yung pag-hold natin na matagal dito kay Robinson, meron na. May mga verde na tayo na nakikita. Robinson, 4.04%. So Robinson's Land, Atmos. So ito yung mga properties to, no? So ito sila yung mga umakyat. So property din pala to si MRC natin. RLC 4%, MRC 3%, Ali 3%. O, lakas ng sipa niya, All HC 1%. SMPH mababa, pero makit din siya 0.76%. Okay? So merong article dito si Ma'am April Tan. Kailan wala siyang link na baka ito 'yon. So intelligent investing. Ayan. So personal advice for investors in 2024. So basahin po natin 'yan. Bakery Chain, Balay ni Frutas. Okay. Strong tokens in the crypto space. So ito daw yung mga malakas. UMA, hindi natin masyadong follow ito mo daw. Pendel, SC, TIA, at saka si ASTR. Lalakas ng galaw. Century Properties unveil projects in Mandaluyong City. Tapos GoTime Bank has reached more than 2.3 million users in the Philippines. Partner nito si PLDT to, di ba? GCash is kay Globe naman. So the Lopez family ABS-CBN. Ito na po yung catalyst ni
Sky Cable ABS-CBN. Announced on Monday the approval of the sale of Sky Cable to Manny Pangilinan, PLDT. So PLDT pala bumili. Confirming a Billionario.com report. Ayan. So meron na. Kaso ba't tayo gumalaw ng price action? Malay mo delay. Kagaya ng nangyari kay sino ba yung stocks natin na may ABS-CBN din ba? Yung may delay yung catalyst niya. Okay. So 20 top grossing companies in the company. So ito yung mga malalakas. Tignan natin. Petron, si Shell, ano to, PMFTC, Toyota, si JT Cap yan. O kaya pala umarkado si, si GGS yung si Toyota natin. Okay, so URC, yan, Nestle, San Miguel, Mercury Drug, lakas pala, Pure Gold, ano ba to? Robinsons to. Kaya lang si RRHI, laglag yung earnings, Globe PLDT Smart, BPO, BPI. Ayan. So, Meralco. So, yan po yung mga malalakas natin na companies. Official sees a 4.5% sales volume growth. Okay yun na yun. All HC, ayan, nagpaparamdam. ICE acquisition, construction for cold storage nationwide plan. San Miguel starts syndication of $2 billion loan. Philippine aims to draw 7.7 million visitors. Yung galawan kanina umaga, AGI Costco URC. Meron pa tayong buyback. Phoenix might be drawing in red ink and massive debts, but this didn't stop his owner, uh, Dennis Uy, from showing his generosity to his overachieving basketball team. Ayan, lugi na daw. Pero namimigay pa rin. Ayan, so yun yung pagka-interpret ko dito. Okay, so tapos Mega White, so ito yung catalyst niya, no? Bakit siya pinag-uusapan? PH1 World Developers, subsidiary of Mega White, has broken ground for housing project in Trece Martires, Cavite. Ayan. So nag-diversify din siya ng portfolio niya. Pagcore set to cut share from online casino revenues. Ano ba yan? Sino Bloomberry ba yan? ABS, okay. So nag-close siya is mapula. Tapos yung galaw ng market natin over last week. And so andyan po yung kanyang pinaka summary naman. Okay? So yun lang po yung mga na-post natin for today's trading day natin. Ayun guys, so yung ating Patreon, ayan, malapit na naman yung katapusan. Yung mga gusto pong sumali sa training group, yung mga gusto ng guide sa Philippine market, trading, investing, yung mga buy and sell natin. So kung gusto makita, nandito po yung mga ginagamit natin na monitoring sa Patreon channel naman natin. So check mo na lang sa mga gusto ng guide sa Philippine market, trading, investing po natin. Okay, so double check mo. So refresh ko tong si 2 Trade Asia natin. So maganda, no? Umaga pa lang, subi pa tayo ng 0.6% yata to yung SIPA natin, 0.5%. So umakyat tayo. And then, may gap up pa yung closing natin. So maganda. 1.23% up yung index. Balik tayo 6,583. And then meron tayong traded value. Malit lang, no? 4.09 billion. Tapos, ayan, lagyan natin to. Meron tayong 97 million net foreign buy. So, Jollibee, mukhang nag-profit taking na to. Taas ni Jollibee, no? So, kinain din nga lang niya yung gain niya nung Friday. San Miguel Corporation, 2.16 drop. ASEN, 1.69% drop din siya. So, panalo sa blue chips natin, si JT Cap, lakas, oh. So, nag-breakout na, 4.9%. Nickel, bumalik, 3.83. Ali, so nag-bounce nga. BDO, GGS, AC, CNPF, more than 2% lahat. Si DMC, MER, at saka si PLDT naman natin. Okay, Converge, kulelat sa dito sa mga blue chips, 0.57% up lang siya. Okay, so 50% foreign participation and then 50% local participation. So tingnan natin yung mga winners. Sino ba pinaka-winners? SSP, ayan, tingnan mo nga naman, nabuhay bigla, no? 5.65%, JT Cap, 4.9%, ayan yung Robinson, ayan, alaga natin to si Robinson. 4.04%, Web 3.87%, Balay 3.61%, FNI, ayan, nag-bounce na rin, 3.38%, MRC 3.45%, Alter 2.78%, BDO 2.78%, at saka si GGS 2.5%. So maraming tayo nakita na nag-bounce for today. Hopefully may another green day tayo bukas. So dito sa losers, si Mark, medyo malalim, no? 6.98%. Tugs, 5.81% drop.
PNX minus 4.17, ANI minus 2.94, Red Sea nag-pullback din. 2.72%, si PX minus 2.19, at saka si INEX minus 1.86%. Okay? So tingin tayo dito sa chart. Okay. So maganda yung nangyari sa index natin no? Kasi nag-bounce tayo sa MA20. So yun yung isa kasi sa critical na support level natin. Ini-expect ko sa kanya kung medyo mahina siya last Friday, di ba? Dito mag-retest tayo sa 6,446. Pero masyadong malakas yung pag napansin mo yung last 3 days na galaw sa US market, okay naman na siya. So mukhang pabalik na rin siya. Ayan. So ini-expect ko ganito yung mangyari sa index natin. Di ba pansin mo last time nung nag-pullback tayo, ito naman kasi nag-overbought siya, so nag-pullback ng malakas. So inisip ko kasi nabutas yung MA20, baka mag-retest din siya dito sa 6.4. Pero anyway, good news, nag-bounce naman yung index natin. Okay? So maganda ulit yung vibes natin dito sa market kasi tignan mo nga naman, bumalik siya sa MA20. Ayan, so nasan yung guhit ko? Ayan. So ito ngayon yung trend na susundan natin. Last time, nung medyo malakas tayo, yung MA9, yung pinaka-support. Pero ngayon, na medyo nag-drop tayo, nag-pullback, and then nag-bounce naman siya. MA20, yung binabantayan natin na support ng index natin. So maganda. Yung nangyari kasi nag-bounce tayo malapit dito sa RSI 50 level naman. So yun nga lang, dahil sa drop na yan, yung ating trading range is nakakulong tayo ngayon dito sa 6.4 papuntang 6,700 kasi meron siyang sideways dito last time. So mag-sideways din kaya tayo or gayaan natin tong area na to kung saan bumalik tayo dito sa MA20 and then saka ulit umarangkada yung market. So magdi-decide niyan is yung interest rate sa bandang US naman natin. Okay? So anyway, optimistic tayo ngayon kasi nag-bounce tayo after na 4 days na red po yung ating candle. Ayan. So yung mga napakat, baka bumalik na kasi okay na ulit yung galaw ng ating market. Okay? So tingin tayo dito sa US market, global markets. Mukhang okay ulit. Mukhang maganda yata yung inflation rate ng US. So Nasdaq futures 0.56 up, Dow futures 0.11 up din siya, and then S&P 0.3% up din. Ayan, so nung Friday okay siya, tapos maganda ngayon. Hopefully another green day sa market natin bukas. European market okay din siya. So nag-up din siya ng halos average niya more than 0.4%. Tapos dito sa bandang Asia, yan, mahina sa bandang China, puro drop sila. Lalaki Hong Kong minus 2%, sa China minus 3%, minus 2%. So the rest, okay naman yung galaw. So bandang China yung pinapakita niya na mahina dito sa global markets natin. Okay? So yun lang. Sa ASEAN market lang yung medyo mahina. Tapos dito sa ito mahina si crypto. Kaya kung napansin mo, medyo malakas yung yung laglagan ngayon dito, laki So mga 2%, 3%, 4% yung mga drop si Dodge. Alam ko kahapon nag-up siya eh. Nag-drop din siya, XRP minus 4.25%. Okay, so pullback. Bitcoin is 40.6K, Ethereum 40.7K, Ethereum 2.3K, and then si BNB natin is 313. Pero yun nga, medyo pullback po yung galawan dito sa crypto space naman natin. Ayan. So medyo mahina yata yung mga crypto after ng ETF. So ngayon, ang pinag-usapan sa crypto, kung nabasa nyo, yung mga news is mukhang sa halving naman ng Bitcoin ang inaabangan this 2024. Okay? Ayan. So pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Unahin natin si Megawide. So out of the blue, naging trending si Megawide. So meron siyang catalyst, yung PH1 natin. May mga catalyst pa tayo dito. Kalimutan ko yung mga nandito na news tayo. So anyway, kay yan? Kay Sky Cable pala. Okay. So anyway, naging maganda sa kanya yung PH1 na bago niyang project kasi nagustuhan siya ng market. Pinitik siya. Actually, umakit na siya since last week pala ito. May mga breakout na siya maliliit. Kaya lang, malakas yata resistance dito sa bandang taas kasi nauntog agad siya at 3.39. Kasi ito mga to, yung mga big gaps, malalaking gaps yan eh. So nagre-resist siya and then siya yung siya yung parang malakas na resistance kasi may mga dividends na binigay naman siya last time, di ba? So baka meron pa rin diyan may mga hawak, gusto lumabas. So kaya medyo nabubuhusan
si Megawide. So medyo bearish yung candle natin sa kanya. Meron na siyang trend. Okay, so meron na siyang trend. Kaya bearish yung candle eh. So baka mag-retest ulit dito sa MA9 na support. Total, oversold na rin, overbought na rin naman na yung kanyang RSI. At okay na okay yung galaw ng ating MACD formation naman sa kanya. Okay? So yun yung basa natin kay Megawide. Baka mag-pullback muna. Maganap ng support din sa natin makita. Kasi medyo napapansin na yung yung galaw naman niya as of this time. Okay? So based dito sa price action, meron tayo 0.91% na gain kay Megawide. More than 2% yata kanina eh. No umakit siya pero nag-pullback. Minus 30K net foreign sell. Call BCSEC yung ating buyer and then call FMS yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, yun lang muna yung basa natin. Tingnan natin kung for the coming few days, yung kanyang PH1 project is magiging catalyst kanya para i-close niya ulit yung mga gap. Kasi mga gap to mga to eh. So, nandiyan pa. Syempre, nandiyan yung mga kumuha ng dividends last time naman sa kanya. Okay? Next, sa discussions natin, si Lotto. So, maganda, pangatlong araw na. Verde si Lotto natin. Okay, so sino ba ulit yung nanalo sa Lotto na yun? 5.11 resistance. So mukhang i-retest Mukhang i-retest ni Lotto natin. Kasi nagkaroon siya ng higher low pa rin naman, no? Higher low pa rin naman siya. Although basag yung mga support natin last time, bumalik na siya dito sa MA20. So babalik natin yung trend. May bago siyang trend. Ito, so ascending triangle formation. So hindi pa umaalis yung malaking volume na to. So kaya siguro mas madali siyang itulak kasi nag 8% tapos ngayon is more than 3% yung galaw. Tapos ang maganda sa kanya, yung mga indicators natin kasi nag-drop siya, nagre-recover pa lang siya. So gumaganda tuloy yung itsura ni Lotto natin. Pa-recover yung MACD and then okay din yung RSI. Kailan kasi ang lakas na rin ng bounce. Gano'ng kalaki na tong bounce. Nagap na siya ng more than 11% dito sa bounce natin sa kanya. Okay? So based sa kanyang price action, tingnan natin yung kanyang price. So up po siya na 3.6% ulit. 419,000 at foreign sell. Mercantile call ang buyer, Eastern call yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So bullish na bullish yung galaw niya. So may pattern naman siya no last time after magkaroon siya ng markup, distribution, pullback, bounce, may pullback pa siya bago umakyat ulit. So ano kayang gagawin niya? So markup, distribution, pullback, tapos bounce. Ganito din ba gagawin niya o didiretso niya dito sa 5.11? So medyo interesting yung dalaw ni Lotto naman natin. Okay? So yun lang nakita natin sa kanya. Next, SPNEC. Okay, marami may hawak talaga kay SPNEC natin. Okay, so another bounce. Okay, another maliit na bounce para kay SPNEC. So support natin is 1.2. Siyempre, ang gusto pa rin natin is makalabas dito sa descending triangle formation. Kaya maganda makita yung price action bumalik dito sa 1.3. Anyway, unti-unti inakyat naman niya yung kanyang price action. So below pa rin ng RSI 50 yung ating RSI level. Ayan. So meron tayong news kanina. 1.64% up siya. 11 million. Ang laki, no? 11 million net foreign buy. Si Abacus pa rin, no? Nandiyan din si JP Morgan, no? Tumutulong. So Abacus call JP Morgan yung main buyer and then Abacus call yung ating pinaka-main seller. Ito pala yung news niya. So SPNEC, ano ba to? Pinaka-summary natin. Okay. SPNEC's increase in authorized capital stock and issuance of shares to MGen Renewable Energy. So mukhang natuloy na siya, no? So kasi nakita ko dito, before is 34 billion yung common shares, ngayon is 50 billion na siya. So bumigat, ang bigat pala nitong si SPNEC natin. Public float after okay, so common SPNEC preferred shares 23 naging 20% na lang yung public float natin kasi binigay niya okay, so kinonsider niya as hindi siya public share no kasi binigay niya dito kay MGen natin. Okay? So 20%. Foreign ownership from 6% naging 4% na lang siya. Okay? Paano ba natin interpret to? Ayan. So bumigat siya based dito sa price action niya pero yung iba isawak ni MGen
So kaya yung public float niya is naging 20%. Mukhang mas madali itulak kung public float niya is nasa 20% na lang siya. Okay? So tingnan natin kung yan yung reaction ng market natin for the coming few days. Malalaman natin yan kapag nag-breakout siya dito sa area natin na to. Okay? Next. SUP. So maganda pa rin yung galaw niya. Lumalaban pa rin yung price action natin. Okay, medyo ano siya ngayon. Undecided. Medyo malapit na kasi dito sa mga malakas na resistance. Pero anyway, ang buong picture niya is ascending triangle pa rin naman. So maganda pag ma-break niya yan. Next resistance is around 8.6 dito sa 8 pesos na resistance. So meron pa rin siyang momentum kasi makita mo dito. Ang kulang lang niya based dito, okay lahat ng indicators. Yung pinaka main indicator na kailangan natin is volume. Ayan. So yan yung medyo kulang kay SCP. Pero maganda yung ano niya, yung price action. 0.78% up for today. Minus 840K net foreign sell. Call Regis ang buyer at the China Bank, Maybank, yung ating pinaka main seller naman. Okay? So yung catalyst ko ay kay ABS-CBN to. Ayan, nakalimutan ko eh. Hindi kay SCP. Si SCP, ang mga nababasa ko pa rin yung yung ongoing na investigation pa rin sa kanya. Yung pa rin yung mga nababasa natin na post sa Investa. Next, Ayala Corporation. So, gumanda yung ano niya. Ayun, nag-close the gap na siya. So, very good. Ang gusto natin makita ngayon, kasi nag-close the gap siya, kung mag-pullback siya, mag-stay siya dito sa trend niya. Para pag medyo lumampas na dito yung price action niya, maganda ulit yung mabalik yung good sentiment nitong si Ayala Corporation natin. So, ano ba catalyst natin dito kay AC? Ayan. Okay. So, up siya ng, alam ba to? RSI above 50 and then medyo nagre-recover na rin yung MACD. Oh, very good gumanda yung price action ni AC. Ang expect ko naman sa kanya last time kasi may resistance, mauntog muna siya bago mag-recover yung price action niya ulit. Pero talaga malakas yung niya, close the gap niya. Ayan. So hindi naman ganun kalaki pero good yan. Good sign sa mga holders. 2.37% up. Yun lang, negative 70 million net foreign sell. Maybank, CLSA ang buyer and then Maybank, CLSA yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay? And then lastly, ABS-CBN. So yun yung catalyst na binabasa natin. Okay, lumabas na. ABS-CBN scores PCC approval to sell Sky Cable to Pangilinan's PLDT. Ayan. So finally, binibenta na niya yung mga assets. So okay. So wala na kasi siyang masyadong pagkukunan ng revenue. So kailangan niyang magbawas ng kanyang mga hawak na stocks. Ayan. So medyo nauntog yung yung index natin. Iniisip ko naman kapag kasi ito nag-drop siya dahil doon sa sabi hindi pa matutuloy. Pero kinalunisan. Sabi din naman matutuloy din naman, di ba? So binitin pa yung yung news na tuloy na wala yung momentum niya. So anyway, nasa trend pa rin naman siya kaya lang kasi red candle yung So medyo hindi tayo kampante kapag red candle yung galawan. So bukas natin malalaman kung delayed yung reaction ng market kasi alam ko last time meron din tayong stock na delayed yung Sino ba yung stock yun? Alam ko hindi si ABS eh. Pinag-usapan natin, nakalimutan ko na. Last week na pumitik lang siya after 1 day. Si dito yata yun eh, pumitik siya after 1 day. So eto, lumabas na yung news, tingnan natin bukas kung meron siya reaction. Hopefully mag-hold siya dito sa 4.8. So yan yung isang support na babantayan ng mga holders natin, especially yung mga bumili dito sa bandang taas. Okay? So based dito sa price action niya, negative 0.2%. Loss, call FMS, ang buyer, Abcapsec, PEP, yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So balik tayo sa PSE. So nabuhayin ulit tayo ng loob dito sa market natin. Kala ko tutuloy na dito sa 6,400. Maganda yung nangyari sa kanya kasi bounce sa dito sa RSI 50. And then nakita mo, syempre, ang maganda nangyari sa index, higher low formation, di ba? So meron tayong bagong higher low dito. Okay? So yun lang muna yung ating review. Tingnan natin. Lunes pa lang maganda yung galaw natin. At bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palab Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys Tapos sa Crypto ko to, Facebook account, Facebook page. Follow mo na lang. Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon sa mga gusto po ng guide. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.